The DBCC revised gross domestic product or GDP growth target for 2024 to 6.0 to 7.0% from 6.5 to 7.5%. Ibinaba na ng economic managers ang target na paglago ng bansa ngayong taon. Mula dating 6.5 hanggang 7.5% gross domestic product o GDP growth rate sa taong 2024, ginawa na lang itong 6 to 7%. Maging ang target growth sa taong 2025 ay ginawa na lang 6.5 hanggang 7.5% mula sa initial na 6.5 hanggang 8.5%. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ikinonsidera ng administrasyon ang takbo ng ekonomiya ng mundo sa gitna ng nararanasan ding tensyon sa ibang mga bansa. Second, to recognize the recent developments in the global economy, particularly trade and finance. We have seen there continuing slowdown of the global economy, and also taking into account the uptick in oil prices and as well as the trends in inflation. Importante sa pamahalaan ang GDP dahil ito ang nagbibigay indikasyon kung masigla at matatag ang ekonomiya. Kung mas malaki ang growth rate, nangangahulugan ito na lumalakas ang ekonomiya, mas marami ang mamumuhunan at mas darami ang trabaho. Sa kabila ng pagbabago na ito, kumpiyansa ang NEDA na mananatiling best performing economies ang Pilipinas sa Asia-Pacific region. Ayon pa kay Secretary Balisacan, on track ang Pilipinas na maabot ang upper middle income status pagdating ng taon 2025. Kabilang lamang ito sa mga tinalakay sa full cabinet meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa Malacanang. Tinalakay rin sa pulong ang matagal ng problema sa trapiko na nakakaapekto rin sa ekonomiya. Ayon sa NEDA Chief, nais ng Pangulo ng pangmatagalang solusyon para dito. But what the President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Hindi yung piecemeal approach, no? As has been the case all these years. No? Ayon sa kalihim, kabilang sa mga halimbawang solusyon na nakikita ng administrasyon ay ang pagsasaayos ng transport system gaya ng subway project, dagdag na expressway at pagtatayo ng mga connecting bridges. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.